Pupunta tayo ngayon dito sa Bunnings kasi may bibilhin kami. Tignan natin kung meron dito. Hello po, welcome po sa aming YouTube channel, Masat Your Day Vlogs dito sa Australia. Kami po yung Filipino couple na nag-migrate galing Singapore dito sa Australia. Hapon na, 5 na ng hapon, ngayon lang kami lumabas actually. Nandito kami sa Bunnings, dito lang sa malapit sa amin sa Carlingford Court kasi may kailangan kaming bilhin. After nito, mag-grocery naman kami. It's either dito lang din sa Carlingford Court or sa Quarry Shopping Center. Tingnan natin mamaya. Pero sa video na ito, habang nag-iikot tayo, share ko sa inyo yung in-demand na jobs dito sa Australia. Nakita ko lang siya sa website na inirelease ng Australian government. Yung may article sila na nakalagay doon yung mga in-demand na jobs. Simula pa nung 2021. May mga jobs na 2021 pa nila hinahanap na hanggang ngayon ay kulang na kulang pa rin. Tapos merong nakalagay doon na mga jobs na kailangan ng nationally, ibig sabihin buong Australia. Tapos naka-itemize naman yung mga jobs na kailangan per state. So mamaya i-enumerate natin, isa-isahin natin yung mga in-demand jobs dito sa Australia. Kaya nandito tayo sa mga tools. May hinahanap kaming power tools, pero ang bibili naman namin hindi mahal. Mga $40 lang yata yun, no? Pero magtingin na rin tayo habang nag-iikot-ikot tayo. Alam niyo, maganda rin magtrabaho dito sa Bunnings. Speaking of trabaho, maganda rin magtrabaho dito, no? Kahit part-time, di ba? Kasi lalo na kung ang interest nyo ay mga gantong mga ganyang mga tools o hardware. Interesting. Hardware nila, diba? Oo. Masaya ding magtrabaho dito. Parang na-explore mo na lahat ng product. Kumikita ka pa, diba? May mga ganito dito. $60 pala to. Liabe. Liabe nga ba tawag nito? Liabe to, diba? Sa Tagalog. 37. Ang dami yung mga ganyan. Ito ano naman to. Ang daming kung ano-ano. Mga pang barbecue ito. Tara, wala na. Electric fan dito, $40 yung ganito. Yan, nakaalis na kami sa Bunnings. Wala pang 5 minutes. Nahanap na namin kailangan namin. Nagbayad kami, tapos umalis na. So ngayon naman, doon daw tayo sa Macquarie Shopping Center. Mag-grocery. So speaking of work pala dito, few weeks ago nag-release na yung iba't ibang state dito ng mga occupational list na kailangan nila for 2023 to 2024. Kung hindi pa kayo nakakapagpasa ng EOI or ng expression of interest, pwede nyo i-check. Bawat state, iba-iba yung website nila. Meron doon makikita nyo yung mga occupational list na kailangan nila for this year. So every year iba-iba yun. Nagre-release sila usually mga July, August, September. Tapos matatapos yun June next year. So next year iba na ulit yung mga listahan ng mga occupation na kailangan nila for that year. Familiar kami sa mga occupational list na yan sa mga website ng iba't ibang state kasi nung nag-a-apply kami papunta dito ng visa, talagang nakaabang kami dyan kasi nga DIY lang naman yung application namin. Hindi kami nag-engage ng migration agent. DIY lang kami. Kaya nung time na yun, talagang nakaabang kami sa bawat website ng iba't ibang state pagka magre-release na sila ng occupation list for that year. So ngayon, yung nakita kong listahan, merong architecture dito sa New South Wales, Queensland at sa Victoria. So ibig sabihin ng New South Wales ay dito sa Sydney, kung Sydney ang familiar kayo. Queensland naman, kung ang mas familiar kayo ay Brisbane, meron doon. Tapos yung Victoria, kung ang familiar naman kayo ay Melbourne, so yun naman din, meron din doong architecture. So yung mga ibang field, check nyo na lang din yung occupational list para sa inyong mga specific na occupation. So mamaya ulit kapag nandun na tayo sa Macquarie Shopping Center. Wala lang tao kasi mag-aalas 7 na. Sarado na yung mga shops, pero yung Coles at saka Woolies mamaya pa yan. Mga ano oras nga ba? Nakapaskil yun dun eh. Hindi ko maalala. Tara, mabilis lang na grocery. Yung mga orange $40
$4. Lemon, $5.60. Tagmangga na. Ito mga bread. Bili tayo ng, masarap kaya, croissant muna tayo. Naman. Ito, magkano yan? $11. Isang piraso, no? Half price tuna. Ayan, itutuloy ko lang yung videos tungkol sa mga in-demand jobs dito sa Australia na nabanggit ko nga sa una kong video kanina. So, itong article na nakita ko na ito ay galing sa Australian Government at saka Jobs and Skills Australia. So, bagong-bago pa lang itong Annual Jobs and Skills Report na ito kasi ngayon lang itong 2023, October 2023. So, pwede nyo i-research yung Towards a National Jobs and Skills Roadmap na Annual Jobs and Skills Report ngayon 2023. So, nakaharap ako dito sa laptop ko para mabasa ko talaga sa inyo yung kumpletong information. Hindi naman ko talagang babasahin kumpleto kasi ang daming pages nito ay 151 pages. So, kayo na lang yung mag-check kasi in-explain din nila dito sa report na ito yung skills challenge, yung mga aim nila para sa national jobs, yung mga ganun, madaming mga information. So, i-enumerate ko lang sa inyo kung ano-ano yung mga in-demand na jobs, mga kailangan nilang jobs as of October 2023. Madami dito mga tabulation, pero yung una ko nakita ng table dito, nakalagay dito, persistent shortage since 2021 daw. Since 2021, kailangan nila palagi yung trabaho na ito. Ang kailangan nila ay managers, professionals, technicians and trade workers, community and personal service workers, machinery operators and drivers. So, ang pinakamaraming kailangan nila, technicians and trade workers. So, nakalagay dito sa graph dito na currently daw, yung current labor market, ang unemployment rate dito sa Australia as of June 2023 ay 3.5% daw. So, mababa lang yung unemployment rate nila. So again, ang daming pages nito, 151 pages. So hinanap ko lang yung tabulation nila. Hindi ko na binasa ng todong basa talaga yung lahat ng pages na madaming babasahin. So simulan natin sa New South Wales. Yung New South Wales, ang pinaka-city niya ay yung Sydney. Kung ang mas familiar kayo or yung mas reference nyo ay Sydney, ang nakakasakop sa Sydney ay New South Wales. Pag New South Wales, hindi lang sa Sydney ha, pati yung mga regional area. Kung siguro napapanood nyo yung mga videos namin, minsan napapadpad kami sa mga regional areas. Kabuuan ng New South Wales yung nangangailangan ng ganitong jobs. So, yung top 20 sa New South Wales ay registered nurse, advertising and sales manager, software and applications programmers, child carers, construction managers, aged and disabled carers, generalist medical practitioners, retail managers, motor mechanics, human resource professionals, advertising and marketing professionals, civil engineering professionals, early childhood teachers, electricians, chef, contract program and project administrators, occupational therapists, solicitors, social workers, at saka physiotherapists. So, yung pinaka-kailangan nila dito sa New South Wales ay registered nurse. Yun yung number 1 nila. Pero hindi sila nagkakalayo ng advertising and sales managers. Sunod naman na top 20 occupations in demand ay sa Victoria. So, again, kung hindi kayo familiar sa Victoria, isa sa pinakamalaking city niya ay yung Melbourne. So, ang top 20 in demand jobs nila ay registered nurse, ulit, tapos advertising and sales manager, software and application programmers, disabled carers, retail managers, construction managers, child carers, motor mechanic, generalist medical practitioners, human resource professionals, early childhood teachers, sales representatives, advertising and marketing professionals, chefs, occupational therapists, solicitors, social workers, civil engineering professionals, physiotherapists, at saka electricians. So, parang paulit-ulit lang, sila-sila lang din yung mga kailangan na trabaho, pero nag-iiba-iba lang yung ranking. Pero sa Victoria, pinakakailangan pa rin nila ay yung mga nurses. Sa Queensland naman, ang lugar naman na pinakamalaking city sa Queensland ay yung Brisbane. So, yung sa Queensland naman na pinakamataas na kailangan nilang trabaho, again, nurse na naman, registered nurses. Hindi ko lang alam kung ano ibig sabihin ng registered nurse, kung
kailangan mag-exam ka dito sa Australia para maging registered nurse ka, or kung registered nurse ka sa ibang bansa ay makakredit yung pagiging registered nurse mo sa ibang bansa dito. Hindi ko sure, pero number 1 nila ay registered nurse, generalist medical practitioners, metal fitters, and mechanists. Aba, bago to. Child carers, motor mechanics, disabled carers, advertising and sales manager, construction manager, electricians, civil engineering professionals, software and application programmers, retail managers, chefs, solicitors, early childhood teachers, advertising and marketing professionals, occupational therapists, physiotherapists, social workers, at saka pharmacists. Bago yung pharmacist. Sa Queensland, ang bago ay yung pharmacist at saka metal fitters and machinists. So, parang the rest ay magkakatulad. Magkakaiba lang yung ranking nila. Pero again, registered nurse din yung pinakamaraming kailangan nila sa Queensland. South Australia naman, which is yung Adelaide, kung ano man yung tamang pagbigkas. Ang top 20 nila na occupation, again, registered nurse. Pero maunti lang, 688 lang. Unlike sa New South Wales na 2,881. Dito, 688. Tapos, sunod ay disabled carer, software and applications manager, programmers, generalist medical practitioners, motor mechanics, construction manager, metal fitters and machinist, retail manager, advertising and sales manager, electrician, human resource professionals, child carers, civil engineering professionals, chef, occupational therapist, contract program and project administrator, social worker, early childhood teachers, physiotherapists, advertising and marketing professionals. So parang sila rin ulit, no? Again, registered nurse ulit yung pinakamadami. Tapos dito naman sa Western Australia, meaning yung Perth, kung yun yung mas familiar kayo, naiba na yung mga kailangan nilang trabaho. Number 1 nilang kailangan na trabaho, metal fitters and machinist. Tapos sunod pa lang rin yung registered nurse. Tapos sunod, motor mechanics, civil engineering professionals, electricians, waiters, retail managers, generalist medical practitioners, mining engineers, construction manager, advertising and sales manager, software and applications programmers, child carers, chefs, drillers, miners, and shot firers, disabled carers, plumber, other building and engineering technicians, early childhood teachers, at saka social workers. So, parang nag-iba yung mga kailangan sa Western Australia. Siguro dahil sa mga nature din ng trabaho doon sa lugar na yun. So, iba naman yung mga trabaho doon. Pinaka number 1 nila, metal fitters and machinists. Kung gusto nyo naman sa Tasmania, hindi ko sure kung ang sikat sa Tasmania na city ay Hobart, pero ito ulit yung top 20 na occupations in demand in Tasmania. Again, number 1, registered nurse. Pero yung mga number of jobs nila dito, ang konti na lang, 200 lang, tapos 140, tapos less than 100 na. Registered nurses, generalist medical practitioners, disabled carers, motor mechanist, occupational therapist, advertising sales manager, retail manager, chef, internal medicine specialist, social workers, electricians, metal fitters and machinists, physiotherapist, construction manager, speech professional, and audiologist. Bago yun child carers, civil engineering professionals, advertising and marketing professionals, early childhood teachers, at saka pharmacist. So, yun yung kailangan naman sa Tasmania. Northern Territory naman, ang ibig sabihin sa Northern Territory, yun naman yung Darwin, yung sa taas naman banda. Again, ang top 20 nila na occupations in demand ay number 1 ulit, registered nurse. Tapos, sunod, construction managers, generalist medical practitioners, welfare, recreation, and community arts workers, social workers, disabled carers, civil engineering, electricians, child carers, occupational therapists, retail managers, store persons, human resource professionals, chefs, welfare support workers, physiotherapists,
solicitor, occupational and environmental health professional, pharmacist, at saka early childhood teachers. Parang may ibang same sa ibang state, pero ang bago dito ay store person, tsaka ano pa ba yung mga bago dito? Yun lang. Ito, occupational and environmental health professionals. Yun yung bago sa aking pandinig base sa pagkakaalala ko sa mga binasa ko kanina. Tapos yun naman sa Australian Capital Territory o ACT, o kaya yung kung mas familiar kayo, yung Canberra. Ang top 20 naman nilang trabaho ay number 1, software and application programmer. Siguro yung mga IT. Construction managers. Pangatlo lang yung registered nurses. Generalist medical practitioners, database and system administrators, and ICT security specialist. IT, security officers and guards, child carers, advertising and sales managers, computer network professionals, social workers, early childhood teachers, solicitors, motor mechanists, occupational therapists, disabled carers, civil engineering professionals, physiotherapists, advertising and marketing professionals, electricians, at saka speech professionals and audiologists. So, yun yung in-demand naman na job sa Australian Capital Territory o yung ACT. Yan, so kung interesado kayo, pwede nyo basahin itong article na ito. Tapos nakita ko pa dito na yung top 20 largest employing occupations in shortage. So, ang pinaka malaking kailangan talaga nila yung mga carer, yung sa health, tapos retail manager, tapos yung mga teacher nga, primary school, secondary school, truck driver. Tapos meron din dito table na employment projections by industry from 2023 to 2033. So parang 10 years from now, ito yung projected na employment nila by industry. Ang pinaka number 1 dito, healthcare and social assistance. Pinakamadami. So, sa mga darating na 10 years, yun pa rin yung kailangan nila, healthcare and social assistance. Tapos, sunod naman, professional, scientific, and technical services. Tapos, parang magkapantay yung construction at saka retail trade. Tapos, yung isa pang mas mataas-taas, education and training. Tapos, merong public administration and safety, tsaka manufacturing. The rest, maunti na lang, which is, ang pinakamakunti ay electricity, gas, water, waste services, information, media, and telecommunications. Pero yung pinakamaraming kailangan talaga nila from 2023 hanggang projected na 10 years from now, healthcare and social assistance. Tapos meron din ditong magandang table, yung employment projections by state and territory from 2023 hanggang 2033. So 10 years from now, aling state ba ang mas madaming nagkailangan na trabaho? So base dito sa chart, ang pinakamaraming kakailanganing empleyado ay New South Wales, which is itong kung nasaan kami, yung Sydney. Tapos sunod Victoria, tapos Queensland, yung Brisbane, tapos Western Australia, South Australia, tapos halos pantay yung ACT at saka Tasmania. Tapos ang pinaka konting employment na kailangan 10 years from now ay yung Northern Territory o yung Darwin. So may mga gantong tabulation dito. Maganda rin siyang basahin actually. Kumbaga makikita mo yung ito nga, kasi ang title nitong report na ito ay roadmap, diba? So, makikita mo yung parang plano nila or yung patutunguhan nila 10 years from now. Yung projected nilang mga employment 10 years from now. So, if interesado kayo, pwede nyo i-check itong report na ito. So, yun lang yung masishare ko tungkol sa video na ito. Again, kung interesado kayo dito sa article na ito, pwede nyo i-check yung Annual Jobs and Skills Report 2023. 151 pages ito. Maganda ring basahin kasi ang daming mga tabulations, maganda yung mga informations na nakalagay dito. Tsaka parang makikita mo kung yung field ba ng trabaho mo ay magiging in demand or relevant ba hanggang 2033. Kasi ang report na ito ay parang projected hanggang 2033. So, sana ay nagkaroon kayo ng idea. Sana ay may na-share ako sa inyo na makabuluhan sa video na ito.
Salamat sa inyong panunood, salamat sa pag-subscribe ninyo at sa mga nagla-like at nagko-comment sa aming mga videos. Maraming salamat at sana ay patuloy nyo na suportahan ang aming YouTube channel. Sana ay patuloy nyo panuorin ang aming mga videos at kung meron kayong Facebook at Instagram account, please follow our Facebook page at yung aming Instagram account. So, maraming salamat ulit sa inyong panunood. Mag-ingat kayo palagi, stay safe, and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!